Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo itimailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa giisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission, ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo, o gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City; Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte; Grace Christian Church, Tugwak Libwak, Babak Island Garden City of Samal; Grace Christian Church, Ola Los Amigos, Davao City. Gisuportahan usab kini sa atong simbahan sa Bohol, Tagbilaran, Grace Christian Church Bohol Incorporated, number 12A, Old Airport Road, Purok 4, Boy District, Tagbilaran City. Ug usab sa Cagayan de Oro City, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto, Masteron Avenue, Zone 8, Upper Canituan, Cagayan de Oro, CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Ug usab bisa man sa mga kasimbahanan nato sa Midsayap, ubos sa pagdumala ni Pastor Nador Capablanca, o aduna pa kita usa ka simbahan din sa Alyusan banda, no? Well, aduna usab kita contact number kung gusto ka mo nga magakontak kanamo kang Pastor Fidi 0927-727-9297, kay Pastor Ruel 0907-768-7751. Aduna usab kita YouTube account Gister Andoy, ug atong Facebook account Grace Christian Church Tibungco, Davao City. Mga kaigsunan, adto kita sa atong pagtimbaya ug akong ihatag kaninyo si Pastor Ruel Gallo. Salamat, Pastor Fred. Mayong kapuno natong tanan diri sulod sa lawak, no? Pastor Fred, mayong hapon. Mayong hapon, Joel, Pastor Ruel. Brad Gister o Brad Nanti. Mga kaigsunan nga nagapaminaw ni ining atong programa, mayong hapon kaninyo magsuon og labi na gyud sa mga loyal natong listeners diri sa People's Radio 97.7 FM. No, maayong hapon ninyo mga kaigsunan kung asa man dapita hiabot ni atong programa ug atong pagsibya. Maayong kapuno ninyo. Nagapanginaot ako nga namo sa maayong lawas, no, og kapiskay. Kumusta atong espirituhanon nga pagpangalagad? Ako nagapanginaot nga nagaasdang gyapon kita sa atong Kristohanon nga pagtubo in spite ni ining pandemic. Amen, amen. Amen. So, una-una akong timbaya, Pastor, si Pastor Mike Nyes. Pastor Mike, mayong hapon. Mayong hapon, Salamat Pastor Mike. kayo, Pastor, nga na himong kabahin kami ni ining imong radio station. Salamat, Pastor. Mayong hapon, uban sa imong panimalay. Akong giunag timbaya, Pastor Fred, ang listeners diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, o partly pod sa Davao City. Mayong kapuno ninyo mga igsoon. O atong mga kauban sa simbahan, no? Sa Grace Christian Church, Grace Christian Church of Panabo. Mayong kapuno ninyo mga kaigsoon. I hope nga nakatune in mo karon. Ingon usab ang atong kaigsuonan diha sa Babak, no? Libwak, Tugwak Island Garden City of Samal, mga Umaga family, Bikoy family, o Lutang family, no? Mayong kahaponon ninyo mga kaigsuonan na gimingaw na gid ninyo ba, no? Yes, So nagahunahon namin ni Pastor Fidi nga muan ha bidin na mga bisag walay Domingo. Yes, ang atong plano nga bisag dili Domingo na lang, kay ang Domingo bawal man gyud tungod sa gitawag na tog GCQ, under quarantine pa man ang Davao City. No. So basi makalusot mi din ha nga dili lang Domingo. Yes, basi makalusot mi mga igsoon, magpahibalo ra mi sa inyo ha. Pahibalo lami, no? Dugay-dugay na gyud, mi nakalusot diha sa Island Garden City of Samal. Magdungan mi Pastor Fidi. Yes, magsabay mi. Ako po nagitimbaya, Pastor. Uban na itong mga kaigsuonan sa Facebook Live, no? Sa itong live streaming. Si Sister Eden diya sa Canada,
Si imong classmate, Pastor? Si Pastor Sir Anyuber, Sir Anyuber, no? Yes. Sir, mayong kapunon. Salamat sa pagsubaybay sa atong programa. Pastor Fred, akong ibalik sa inyo. Okay, so ato dahil ginatimbaya, no? Tanan nga mga paminaw ka nato, nagasunod ka nato, dili lamang sa mga kaparyentihan ni Pastor Ruel sa Amerika, mga Galios family, apil na usab nini, sila ni Dr. Jim, no? Dr. Jim. Yes, Dr. Jim. Mayong buntag. Good morning to Dr. Jim, no? And then also to sa Little Rock, Arkansas kini Pastor Yes. Ruel, no? How are you, Dr. Jim? O usab kay Inday, Marlene, Yes. Dalar, o usab kay Dadang, Yes. Hope Finger, no? O Hope Finger. kay Pastor Nonoy Arsinas diha sa Peterborough, Virginia man yata nang yaha, no? Mayong papaminaw, Pastor Noy. Uban sa imong pamilya, Pastor Nonoy, Yes. no? O usab anhi kita sa Japan, Pastor Ruel, kay Ian, Ian. kay Era, bisan man kay Jerwel, no? Jerwel. O usab sa akong usa ka pag-umangkon, Pastor Ruel, kay Rosel, no? Yes. Nagahara, no? And then sa Thailand kay Igsoong Grace, no? Grace Tagaylo, o usab sa iyahang kauban sa Panimalay, si kinsa gina, nakalimot ko Grace, no? But ipangumusta lang ko, no? O usab kay Bon Castañeda, Oo. si Bon Castañeda uban kay Paypay. Lakip na mo sa pangumusta usab ang sa Singapore kay Chilo Tambi. Sa tanan nga mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga sunod nining atong programa sa Davao Region, no? Wala kita nahibalo, Pastor Ruel, dire sa Davao Region adunay mga pipila nga nagasunod nining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Busa ginapangumusta na mo kamong tanan ug nagapanginaot kami nga anaa kamong tanan sa maayong panglawas ug ilabi na sa atong espirituhanong pagkinabuhi nga padayon gyud kita nga madasigon ug nagadasmag sa mga buluhaton nga ginapabuhat sa Dios nganhi kanato. Kini nga programa giabi-abi usab sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Will, DJ Ka ug DJ Cap. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. magaingon kaninyo, magapakiguban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras Yes. o tunga. Well, adto na kita karon sa pagtuon sa pulong sa Dios, apan sa dili pa kita magadto sa pulong sa Dios, aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo. Si Jesus ang dalan sa kaluwasan, sa kanyang katawhan, sa kalibutan, giantos niyang tanan, ug iyang nagibayan, tanan niya sana sa katawan. Sa ibabaw sa krus, iyang giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Ibuhat niyang tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Dilig na bayran, bahandig mulawan, bisan atong buhat, walili ang tanan, buhat ng Jesus, angay tang saligan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabaw sa krus, iyang yung giantos ang
tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Buhat sa Ginoo ang kaluwasan ko, ako'y nabuhat gawas lang sa pagtuo. Salamat yun, Jesus, sa imuhang kaayon, ang kaluwasan na ampun ko. Sa ibabaw sa krus, iyan hindi ang tus, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Higala, kumusta? Ikaw anam na ba? Pagsulat ni Jesus, kung mubalik na siya, kaluwasan niya na yun, ang kungyod mo na ba? Tuo kang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos, aron iyat ang matubos. Mao kato ang awit nga naguluhan si Jesus ang dalan, nga diin wala gilaing dalan alang sa atong kaluwasan kundi mao lamang si Kristo Jesus ug ang iyang gibuhat sa cross nga gikinahanglan atong pagatuuhan ingon nga atong Ginoo og manluluwas. Yes, wa nagilayan. Wala nagilayan, Pastor Well, no? Si Kristo Jesus lang jud. Mo nagingon, Pastor, nga saved by grace through faith in Christ Jesus. Amen, no? Well, adto kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o kauyukan, ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Pastor Well, sa dili pa kita magato sa atong topiko, hangyon ta kas pagampo. Okay, magampo tayo soon. Amahan nga langit nun, salamat nining adlaw no sab nga diin makadala no sab kami sa imong pulong. Salamat sa imong paggamit dari kanamo ni Pastor Freddy nga nahimong mouthpiece aman sa imong pulong. Gamita kami sa imong katuyuan. Ug ako nagaampo amahan sa mga kaigsunan nga naga-monitor ni programa karon. Kung asa man silang dapita amahan. Ako nagaampo sa teaching ministry of the Holy Spirit nga mao magpasabot usab sa mga pulong nga among pagbatbaton karon nga kapuno ni Pastor Freddy. Amahan, akong itugyan ug isalig da kanimo among nabilin nga panahon, akong giulian ug gimaya, in Christ we pray. Amen. Amen. Well, mga kaigsunan, padayon kita sa atong pagtuon. Aniya pa kita sa libro sa pinadaya gihapon. Yes. We are still in Revelation chapter 22. Verse 6, no? Mag-6 na, Pastor. Yes. Apan nahuman na kita sa katong exposition nato sa 1 Corinthians tungod kay nalakbitan nini ang doctrine sa Holy Spirit. Busa sa milabay nga Sabado atong gitun-an ang doctrine of the Holy Spirit, og niya kita karon sa gitawag nato doctrine of the common grace, o bisan man kining gitawag efficacious grace. Yes.
Now, importante nga masabtan nato kini siya mga kaigsunan tungod kay sa categories of grace adunay 8 ka kategorya ang grasya nga dapat natong masabtan sa Biblia. Yes. Pastor Well, no, memorize siguro nimo kana. O ang number 1 niya na kining gitawag nato common grace. Common grace. Number 2, efficacious grace. Yes. Ay katulo kining gitawag nato saving grace. And then logistical grace, logistical grace A, logistical grace B, o gatong nakita din ha after sa logistical grace, napod tayo gitawag din hag super grace or greater grace, and then ultra super grace, and then dying grace, and then surpassing grace. But by this time, atong i-focus dinhi sa kita sa gitawag the doctrine of common grace, no? Now, diri nagaingon sa number 1, the doctrine of the total depravity of man finds the unbeliever totally helpless to understand the gospel. Now, Pastor Well, atong nakita din ni Pastor Well, no? Ang usa ka tawo nga dili pa siya magtotoo, patay pa siya sa espirituhanon nga bahin sa iyang kinabuhi. Oo. Busa dili pa gyud siya makasabot sa mga espirituhanong mga butang. Yes, dili pa gyud. Dili pa niya makaya kana. Busa din hinagaingon, therefore the integrity of God demands that the power of God be effective not only in the life of the believer but in the life of the unbeliever as well. As well. Yes. So atong nakita din ang common grace atong nakita trabaho kini sa balang espiritu, no, tungod kay ang balang espiritu dili man lang siya nagatrabaho para sa mga believer nga ang balang espiritu nagapuyo na sa atong kinabuhi, Pastor Roel. Oo. Kundili, ngadto sa mga unbeliever, aduna gihapon siya buluhaton dito alang sa mga dili magtotoo. Yes. Now, hinumduman na to, dili nagaingon, padayon kita, no? But in the life of the unbeliever as well, how can anyone accept the gospel if he does not understand the issue? He cannot. He is spiritually dead and is incapable of understanding. Therefore, the ministry of God the Holy Spirit in common grace. Now, unsa man ang trabaho sa balang espiritu niini sa tuwa, pareha sa tuwa, Pastor Well, no? Sa dihang nagapresenta kita sa mayong balita ngadto sa mga dili magtotoo, hinumduman na to, sama kita nagwali ngadto sa mga patay because they are spiritually dead. O gang usa ka espirituhanon nga tao, o usa ka tao nga dili espirituhanon, patay siya. Yes. Unsa man niya pagkasabot, Pastor Ruel, nga patay man siya. Wala gyud siya capacity, Pastor, Wala. to understand the word of God. Oh. So murag ang ilustrasyon ni Pastor Ruel ba kung naay usa ka patay din nya walihan nimo, dili gina siya kasabot tungod kay patay siya. Yes. Sa samang prinsipyo sab, sa diyang magawali kita sa usa ka tawo nga dili espirituhanon, dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Busa, unsaon man niya nini pagkasabot. Now, diri mo pasok ang gitawag na to Common grace. common grace. Diri mo pasok ang gitawag common grace. So, since he is spiritually dead and is incapable of understanding, therefore the ministry of God the Holy Spirit in common grace. Now, there is number 2, nagaingon. Therefore, the enabling ministry of God the Holy Spirit is directed toward both believer and unbeliever. God the Holy Spirit has a major portion in the life of the human race. Unbeliever, the Holy Spirit has a responsibility called common grace. Now, Pastor Will, basig na kay ikasulti ni Pastor Will, no? Yeah, padayon, Pastor. Common grace means simply the Holy Spirit enables the unbeliever to understand the gospel. Mo rin ibot pasabot sa common grace. Morning bote pasabot sa common grace, Pastor Well. Simply the Holy Spirit enables the unbelievers To understand the gospel. the gospel. Tinod ka na, Pastor Well. So, unsa mang pagi, ang Holy Spirit, atong makita din ha, mag-act siya as human spirit. Tungod kay ang usa ka dili magtotoo, Dichotomous pa man siya. Aduna na siya body and and soul. Ang iyang human spirit, wala pa, dili pa maka-function tungod kay spiritually patay siya. Yes. Busa ang trabaho sa balang espiritu ngadto sa mga dili magtotoo, mag-act siya as human spirit, and by that time, Kay Pastor, ang point of contact sa Holy Spirit is the human spirit. No? Oo.
So, para nga makasabot siya sa gospel, sa presentation sa gospel, nga klaro nga presentation, Yes. either sa evangelist o sa pastor teacher, masabtan niya kana, no? O sa diyang masabtan na niya kana tungod sa trabaho sa balang espiritu sa sulod siyang kinabuhi, ang balang espiritu mag-influence siya o maghatag siya involvement, no? Yes. Nga diin, pwede siya nga makabuhat sa desisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus tungod sa mayong balita nga iyang nadunggan. Yes. Pinagi sa bisan kinsa basta clear ang presentation sa gospel. So mo nang gitawag nga common grace, no? For the believer, the provision is the divine sphere for understanding. Para sa to ang mga magtotoo, yes, naadiha ang balang espiritu, mag-ministry siya sa to sa pagpasabot kanato sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios. Nga kung ikaw positibo lamang sa pulong sa Dios, ang balang espiritu active siya sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, Oo. Pastor Well, no? Magatrabaho siya sa sulod sa kinabuhi sa usa ka tawo og iyang i-illumin, iyang ipasabot ang pulong sa Dios, ipatinaw niya, ipaklaro niya aron masabtan sa usa ka magtotoo ang pulong sa Dios. Yes. Og tadyang ang usa ka magtotoo iyahan ang nasabtan og iyang pagatuhan, ang pulong sa Dios mo transfer ngadto sa iyang right lobe of the mentality og didto magpuyo siya sa gitawag nato streams of consciousness, katong seven streams of consciousness nga ang una diha gitawag nato frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum ngadto na sa wisdom. Didto magapuyo ang mga doktrina nga nasabtan niya sa dihang nagapaminaw siya sa pulong sa Dios. Kana sa para sa mga magtotoo, Pastor Roel. Kanya, ready for application na to. Yes, ready for application. Mahimo siyang wisdom, no? Now, karon kay dinhi sa mga dili magtotoo, adunay problema tungod kay dili pa man sila magtotoo. Sa mga magtotoo, okay lang. So everything in the relationship to God demands perception, understanding God as God is revealed. Mao kana importante kana no. Now ito nakita dinhi. Anhitas number 4. The grace of God always finds mankind helpless. Oo. Kita niyo, Pastor Well, helpless ang usa ka tawo. Ato nakita din, whether it is believer or unbeliever. Helpless kita, wala kita mahimo. Mao kanang adunay ministeryo ang balang espiritu sa kinabuhi nato. So kung ang believer man gani, helpless man gani, Pastor Well, nga magtotoo na siya, how much more sa mga unbeliever, no? The unbeliever is spiritually dead. Yes. Balik ko na ko. The unbeliever is spiritually dead, therefore totally helpless to understand the gospel and to perceive the issue of salvation. Dili nila kaya nga masabtan ka na sila. Sa ilang kaugalingon nga pamagi. Dili gyud. Dili, wala sila kakayanan ni Wala ana. gyud. Number 5. Therefore God the Holy Spirit functions as a human spirit to reveal the gospel to the dichotomous unbeliever. Kanang gitawag nato the soulless man. Katong unod-non nga tao. So the soulless man receives not the things of the Spirit of God. Katong gibasa nato sa 1 Corinthians 2:14, Pastor Well, no? Siguro na kay kasulti ni Pastor Well. So, kuan yun, Pastor. Ang usa ka dili magtotoo, wala gyud siya capacity to understand sa pulong sa Ginoo siyang kinaugalingon gyud. Dili na kaya. Kung wala ang gitawag og common grace. Tinuod ka na, no? Kay ang balang Espiritu Santo mao may ni act as human spirit Oho. sa dili magtotoo. Tinuod ka na, no? Dinha nato makita ang common grace nag-function siya tungod sa walay capacity o walay kapasidad ang usa ka dili magtotoo nga makasabot sa maayong balita. Busa ang balang espiritu nagtrabaho alang sa usa ka tawo nga unodnon. Oo. Ang tawo nga unodnon diri nagiskot may tungod sa tawo nga natural, tawo nga dili pa magtotoo. Dili pa magtotoo. Yes, so morning the soulless man receives not the things of the Spirit of God. Makita nato na sa 1 Corinthians 2 verse 14. Yes. So number 6, not only is mankind born dichotomous, body and soul, but at the same time, the imputation of Adam's original sin means that he is spiritually dead. So, dili lang dichotomous siya, nga body and soul, kundili, Patay sa espiritu. patay siya sa espiritu, tungod kay ang Adam's original sin,
gi-impute ngadto kaniya. Oo. So sa dang gi-impute ngadto kaniya, so he is spiritually dead, patay siya. So also called totally depraved. The doctrine of the total depravity of man. So Okay. gitawag siya wala gid siya kakayanan, Pastor Well, no, tungod kay total depravity gyud siya, no. Nagpasabot nga wala siya mahimo tungod kay ang tao makasasala gyud ang tao Sa mga espirituhanon na aspeto. sa mga espirituhan ng mga butang, no. Nawalhi kita karon sa number 7. Just as you cannot communicate with a corpse, ang iyang gisgutan dire corpse, Pastor Well, kung patay gyud, no, personal lang. So just as you cannot communicate with a corpse, or just as a corpse cannot perceive, Receive. so the gospel cannot be understood by the unbeliever. Yes. So, Dili gyud. ang usa ka patay, Pastor Well, dili nimo kayang walihan tungod kay patay siya, no? Muna nga, sad to say, daghang kayo karon nagahimo ni pastor nga adun na gay mamatyan, maghimo sila og kanang daghang mananabtan para walihan nga ilang hangyoon ba nga unta maluwas unta ang kalag ni Tampulano. Pero So, diri ang daya kay pulong, no? Wala na gyud siya dili na matawag og ampo ni Pastor dili na Well. gyud, no? Wala na pag-ampo sa usa ka tawo para sa usa ka taong patay. Wala gyud. Ang usa ka tawo may tsansa pa siya nga maluwas sa dihang buhi pa siya. Oo. No, sa dihang mamatay na siya, wala na gyud siya tsansa. Wala gyud. So din nagaingon, therefore God the Holy Spirit functions as the one who makes us understand the enabling power of the Holy Spirit. Now, hinumduman na to mga kaisuna, no? Mao kini ang trabaho sa balang espiritu alang sa mga dili magtotoo. Mabito nang ang presentation sa gospel, Pastor Well, simple lang kayo. Oo. Dili na kinahanglan nga sayaw-sayawan nimo sila dinha. Dili na kinahanglan gamitan nimo og gimmick diha. Ang pagpresenta sa maayong balita, ang death, burial, resurrection o ascension ni Jesus Christ is just simply presenting it para sa mga unbelievers nga muna ang maayong balita nato, Pastor Well. Kunya, dili ka mag-exert og effort No. aron kumbinsiho ninyo No. nimo sila aron motuo sa Ginoo. Yes. Dili gyud kay trabaho na siya sa balang Espiritu Santo Amen, no? nga mopasabot sa ilahang tagsa-tagsa kinabuhi. Yes. Ang atuwa lang isip nga nagdalas pulong sa Ginoo, ato Yes. lang gyud nga present ang the word nga gospel. Amen. The word gospel na gahisgot sa death, burial, resurrection ug ascension ni Ginoong sa Kristo. Tinood ka na, Oo. no? So, dili ka dapat mag-exert og effort or kanang persuasive word, no? Oo. Nga murag gigamit na nimo ang imong kaugalingong Nga mura kaalam. kag ahinti nga mo kumbinsi ka, Oo, no, dili. nga murag ikaw gyud mangusog gyud ka nga parang maluwas siya, no? It is not our work, no? Dili na. Dili trabaho nato ang paghatag og kaluwasan sa usa ka tawo, kundi trabaho ka na sa balang espiritu sa sulod sa ilang kinabuhi. Oo. Ang atua is just simply presenting facts, no? Yes. Presenta lamang kita sa pulong sa Dios. Yes. Now, anhi kita karon, Pastor Well, sa number 8. When mankind became spiritually dead, when Adam sinned in the garden, Adam as the federal head of the human race sinned. And therefore, when a man became spiritually dead, Adam lost the power to understand what God taught. But he did not lose simultaneously self-determination. Hence, the free will of human volition of man must have facts on which to make a decision, though spiritually dead man still has self-determination. These facts are learned by the ministry of God the Holy Spirit, whose function as a human spirit enables an unbeliever to understand Christ as the issue in salvation. Now, common grace can be compared to the inhale of the gospel. So, Yes. ato makita din no, ang iyang gisgutan din ang balaang espiritu mo ay nagatrabaho gyud para sa gitawag natog pagpasabot o gitawag natog enablement para sa usa ka unbeliever Yes. nga masabtan niya si Kristo Jesus nga mao ang isyu sa kaluwasan. Yes. Jesus Christ is the only issue for salvation. The Holy Spirit enables the unbelievers to understand the gospel. Tinuod ka na, Oo. no? Makasabot siya, bisan patay siya, makasabot siya tungod sa balang espiritu. Yes. Tungod nining doctrine nga gitawag Mo nang function nga gitawag og common grace. common grace, no? So, common grace can be compared to the inhale of the gospel. Yes. Now, atong nakita din ha, Pastor Roel, no?
naay gitawag inhale ug naay gitawag na tog exhale. Exhale, okay. Ang inhale dili ato nakita ang balang espiritu na ningsulod sa kinabuhi sa kadili magtotoo. Oo. Og didto atong nakita nagtrabaho siya pinagi sa pag-illumine, pagpasabot Pasabot. o enablement sa kadili magtotoo may tungod sa maayong balita sa gospel. Ayaw kalimti mga kaigsunan niya ang common grace, daghan kini siya kagamitan, no. But most particularly ang kagamitan niya is para sa salvation sa mga unbelievers. Kaya ang common grace pwede man nato magamit, Pastor Rowell, na pareha ng ang ulan. Yes, common grace man na. Ihatag man na ang ulan para sa mga makasasala o sa mga matarong. Oo. Ang adlaw mao gihapon, common grace man na. Ang mga butang sa kalibutan nga diin nagsigig pamunga, common grace man na, no. Makabenepisyo. Makabenepisyo ang tanan. But kining hisgutan diri nga common grace particularly nagahisgot may tungod sa kaluwasan sa mga dili magtotoo. Yes. Adto kita sa the doctrine of the efficacious grace. Yes. Efficacious grace. Efficacious grace na kita mga kaigsunan. Efficacious grace is the exhale of faith in Christ through the enabling power of the Holy Spirit. So kung ang common grace inhale, no? Kani Inhale. exhale. Kini exhale, no? Exhale ni siya, no? So that when it says by grace are you saved through faith, grace means that God the Holy Spirit give you the ability, parahin kita Pastor Well, Yes. give you the ability to believe, because under the doctrine of total depravity, we don't have the ability on our own. Even with the facts, all we can throw up is this weak positive signal. Murag, ang kinabuhi manggod sa dili magtotoo, Pastor Rowell, no? Kuhan yun siya kanang wala pa'y signal sa mga espirituhan ng butang. So dili, ang balang espiritu, nagtrabaho siya. Now, hinumduman na ito mga kaigsunan, ha? Wala niya gikuha ang ato ang polisyon. Wala yun. Wala, no? Nagihapon tayo katungod sa pag-decide. Mabitaw ng John 3:16, John 3:18, John 3:36, nga bisan kinsa nga mutuo kaniya, naghisgot ka na may tungod sa ato ang volition. Now, because under the doctrine of total depravity, we don't have that ability on our own. Even with the facts, all we can throw up is this weak positive signal. And that positive volition is converted into faith in Christ through the ministry of the Holy Spirit. So, Yes. muna na kanindot niya, Pastor Rowell, no? Kaysa diyang ang usag ka tao, bisan tinuod siya, patay sa espirituhan ng butang, atong nakita din ha, ang usag ka positive volition, makonvert kini siya into faith in Christ through the ministry of the Holy Spirit. Ma-determine mo na, Pastor, para na maghatag tracks bitaw Oo. nga atong ma-encounter nga nagyoy tao nga Positibo. positibo, no? Oha, tinod ka na. Tunulan nimo bunya mo pasalamat pa. Nya Oo. nakoy tao nga pagtagaan nimo trucks layo pa ka mobalibad na. Tinood ka na, Pastor Rowell. So katong gihisgutan nimo nga positive volition mo tong willing ba. Tinood ka na. Oo. Kasi, hinumduman na to, Pastor Rowell, ang mayong balita, manggod, kini manggod na itong kinabuhi sa kalibutan, no? Hinumduman na to, nga na-divided tayo into two. Yes. Ang una ni gitawag na to, adunay mga magtotoo nga negatibo. Mm. Adunay mga tao nga negatibo sa pulong sa Dios, negatibo sa mayong balita. Aduna po yung mga tao nga positibo Yes. sa mayong balita. Busa atong nakita din ha, kung wadto ka sa usa ka positive nga tao, Oo. ug masangyawan nimo sa pulong sa Dios, yes, ang balang espiritu Nagtrabaho siya. Trabaho siya. Pastor, napaka-istorya. Na-remember nimo nga naghatag-tag truck sa palengke sa Panabo. Oo. Nga isa adto imong gitagaan ng tricycle driver. Oo. Nya ningon siya nga dili ko kakita kay akong mata hanap. O tinod ka na. Mo pwede ba Bible studyhan ko nimo adto? Unique kay ito, Puyaw Pastor Well. kayo to nga kuan sa puyaw kayo to positive gito siya, Pastor. Gipalingkod yung ko niya ni undang gyud siya pamasahero kay Tinuod. ipasulod ka sa iyang tricycle. 5 to 10 minutes. Nya imo Pastor siya Well. gisang yawan, yung mituo siya sa Ginoo dayon ni adtong panahona. Yes. Kuyawa to. Mao gyud to ang example, Pastor, sa Si- positive volition. Actually, ang hitabo ato, Pastor Rowell, no? Si Nanti ang naghatag ato sa iya, ha? Mhm. Paghatag kay Nanti, dili siya kabasa. Ug busa,
niabot man ko, pag-abot na ko, mingon si Nante, Pastor, magpawali daw siya. Sumutong, kay mingon siya nga magpatudlo siya sa pulong sa Dios, gipasakay ko niya sa tricycle, Pastor Rowel. Oo. Dali, lingkod sa diri. So, nagtapat bing duha. Niundang siya pamasero ni Undang Pastor. siya pamasada, sulod sa Napulo. Mga siguro, 5 to 10 minutes. O, motong gigamit na mo tong gospel tracks natong Oo. share. I do not know pa, Brad Nante, kung imo ba itong nakontak, Brad Nante, no? Yes, na-save to, Pastor, ang number niya. Maayo, salamat. Mo tong good example sa positive volition, Pastor. Tinuod ka na. Oo. Tinuod. Adunay mga tao nga positibo. Busa, ang imong trabaho, isip usa ka magtotoo, i-present lang nimo ang mayong balita. Just presentation of the gospel without gimmick, no? Walay Yes, gimmick wala na siya. dyan. Walay energy of the flesh nga Wala. mamusog kag dama, no? Dili Siya. ka gitawag og one man show. Dili, walay kinahanglan. Just present clearly the gospel. And then when you present the gospel, ang balang espiritu na O, ni mulihok sa iyang niya. kinabuhi. Tanang kakulangan niya. Oo. Trabaho na sa balang espiritu. And then sa diyang ipatinaw na sa balang espiritu, niya ng panahon na, aduna siya ang enabling power of the Holy Spirit. Makahimo nga siya makabuhat og decision sa pagtuog, pagdawat kang Kristo Jesus ngayong Ginoo. Mo na sa pulong sa Ginoo, Pastor. Dili garantiya nga wa kay na di ka kabasag English, di ka kasabot sa mensahe, kay wala kay imong educational attainment, wala gyud. Wala Kay- nagdepende. Wala gyud, walay problema gyud kay ngano ang ato ang yung teacher is the Holy Spirit. Tinood ka na, Oo. no? Kaya usahay man good, mo exert og effort ang usa ka tawo para mo pasabot ngadto sa usa ka tawo. Now, usahay gunana nga atong hunahon ano, apan hinumduman nato ang espirituhanong mga butang wala nagkinahanglan ni siya IQ kung unsa Oo, ka wala taas gyud. ang IQ, no? Bisan pag ikaw ang pinakataas og IQ sa kalibutan, kung negative ka sa pulong sa Dios, di jud ka makasabot. Dili gyud. Apan kung ikaw ang pinakamubo og IQ sa kalibutan, siguro magulang lang ka sa kanang gitawag natog idiot gamay, no? Magulang lang ka gamay sa idiot. That means nga dili ka buang, no? Oo. Apan tungod kay positibo ka sa pulong sa Dios, makasabot kay gyud. Yes. Tungod kay trabaho man ka na sa balaang espiritu ang pagpasabot kanimo. Pero sometimes, Pastor Ped, ang tao nga taas og IQ, ma-fall sa arrogance gyud. Nakita na ko. no? Muna pasalamatan na to, Pastor Rowel, nga dili kay tataas og IQ, wala kay taas nga mga achievements sa ato ang education, apan sa grasya sa Dios gigamit kita. Yes. Muna usa ka pasalamatan nato kay kung siguro napata sa pinakataas nga bahin sa atong gitawag education, Pastor Rowel, sa atong paglingkod diri mura gamito na nato atong education, Oo. Pastor Rowel ba, no? Una, Ang atong title ba, no? Magamit na nato. mo na gamiton gyud sa Ginoo ang dili mga wise kundi katong mga willing. Muna ibantayanan, Pastor Rowel. Ang katong adunay mga titulo, ang disadvantage nila, magsigi sila gunahuna sa ilang titulo sa bisag asa nga dapit nga occasion silang kinabuhi, sa ilang pagwali, sa ilang pagtudlo, ug asa man kana siya. Pero kung wala kay grado, Pastor Rowel, you are willing to do what God wants you to do. Mao man ay gamiton, Pastor, sa religion. Ang ilang convincing power, ang ilang titulo. Tinuod ka na. Labi na nga MDiv, no? Now, mga kaigsunan, hinumduman na to, wala kini siya nagakinahanglan og titulo. Ang gikinahanglan din mo, ang gitawag na to, illumination o teaching ministry of God the Holy Spirit. Bisan man sa ato ang mga magtotoo, Pastor Rowel, bisan man sa simbahan, no? Wala, dili kinahanglan magbuhat og daghang strategy ang pastor teacher, dili kinahanglan maggamit og mga gitawag persuasive words ang pastor teacher, no? Magamit og mga Dili kinahanglan. props or Oo. mga daghang kay mga alay sa pulpito bitaw, daghang mga asirets or unsa. Oo. Dili kinahanglan ka na siya. Tungod kay anay bala ang espiritu nga nagministeryo sa matag usa ka magtotoo nga diin naka-focus, naka-concentrate og positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes. Now, padayon kita din hikaron. Even after understanding some phase of the gospel or the saving work of Christ, man is still incapable of believing in Christ. Mhm. Man's helplessness is simply
the expression of his total depravity. The unbeliever with gospel understanding now needs help even to believe in Christ. Now, nagpasabot lang ni Pastor Rowell, no? Nga bisan man nakasabot na kasama yung balita, nagkinahanglan magigagtabang sa balaang espiritu. Oh, yes. Tungod kay spiritual indeed lagi ta. Oo. Wala tay mahimo sa ato ang kahimtang isip espirituhanong patay. Now remember Sa unbeliever. Sa unbeliever. Oo. Now remember the man who fell down at Jesus' feet and said, I believe. Help thou mine unbelief. Mato po niya, tabangi ko sa akong pagkadili matinuohon. So buti masabot, sulod siyang kinabuhi, grabe yun, naka-plaster yun pag-ayo ang kanang gitawag pagka-unbelief, no? Kanang gitawag pagkagahi o pagtuo. Busa, mingon siya nga, help even to believe. Katong parang makatuo siya kang Kristo Jesus, tabangi ko, no? Oh. Help thou mine unbelief. So nasa yung mga unbelief siyang kinabuhi. Now, he was simply expressing that even when we are positive, we still need help. Yes, positibo ka na, pero bisan man nga positibo ka na, nagkinahanglan pa ka sa tabang sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. There never will be a time when we do not need help. Pastor Rowell, no? Yes. Wala gyud panahon nga wala kita nagkinahanglan sa gawom sa balaang espiritu. Every now and then, Jude, no? Every now and then, Ang- nagkinahanglan gyud ta. Ang teaching ministry sa Balang Espiritu Santo, Importante gyud. importante kayo. Yeah. Mao na siya mo-guide sa ato sa ikabubuton sa Ginoo. Yes, especially sa kanang Christian way of Christian life, way of Pastor life. Rowell, Oo. no? Well, malingaw kita niya na, kay kung ang usa ka tao, dili gini masabtan ang Christian way of life, failure gid siya sa iyang pagkinabuhi nga Oh, Kristiyano. yes. Yes. Daghang kayo mga Kristohanon karon nga ilang phase to nila sa ilang Christian way of life. Devastated kayo Tinuod ka na. nagkinabuhi sila nga gitawag og kaning casualties or out of fellowship. Tinuod na. So walay giya sa Balang Espiritu Santo. Oho. So, dili lang nangalagad sila sa Ginoo nga out of fellowship, kay klaro naman gina nga dili madawat ng pagpangalagad nimo kung out of fellowship ka. Ikaduha pa, wala nimo masabti ang protocol, ang sistema o kung saan pagpangalagad sa Dios. Yes. Kasi ang Christian way of life aduna say sistema. Yes. Dili basta-basta nga Pataka lang. pataka lang. Kay usay maguna-una man ka nga buhaton na ko ni bisan gani ka ng pagsimba, Pastor Well, musimba ko karon. Na hinumduman na to nga adunay gitawag system. Adunay sistema ang Christian way of life. O ang una giniya na kinahanglan limpyo kita. Self-examine juga. Examine ta sa atong kaugalingon. Ngano man, kung dili ka limpyo or experientially sanctified, useless ang imong pagsimba. Oh. Karon, importante nga limpyo ka sa tubangan sa Dios. Sa dihang limpyo na ka sa tubangan sa Dios, ang balang espiritu, yes, automatic nagtrabaho sa sulod. Magiging active, no? Oh. Mahimong active ang balang espiritu. Gitawag active voice siya. Tungod kay limpyo kita sa tubangan sa Dios, yes, ang balang espiritu nagtrabaho sa sulod dato. Mahimo siyang active. Ang trabaho niya, mutudlo siya, mo confirm siya, mo bear witness siya, mo illumine siya, mo guide siya, no? Daghan Yes. ang trabaho sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Og busa masamta na nimo ang usa ka butang nga angin nimong pagabuhaton. Og mo na nang mo yield na kasayaha, Pastor Ruel. Yes, mo yield na. Muwok na kasayaha, walking by means of the Holy Spirit na nagpasabot, nasabtan nimo ang iyang kabubuton nga ipabuhat, og ikaw igo na lang ka nga mo yield. Mo yield. Muin ka, yes, musunod ko sa imuhang kabubuton. Oo. Muna ang Christian way of life. Yes. Dili kay pataka tagdasmag nga buhaton nato ni para sa Ginoo, kini atong buhaton para sa Ginoo. Yes, sa mata sa tao maayo Yeah, tanawon. maka-perform ka na, pero ang pangutana, ang result niya na, Human good. no? Kay mao lagi na nga naay protocol. Nay protocol. So ang una, self-judgment sa gyud. Oh, tanaw ni mo imong kaugalingon kung namay Nabaka sala. haom bakas kabuton sa Ginoo or nabakay nahambin nga sala niya ng panahon na. Oho, kung namay sala, Para diri 1 pastor. John 1:9. Layo kay atong gigikanan. Mm. Nya wala ta nag self-examine before ta nagsugod dinhi. Di pwede. Mahimo rang kakos ang ato ang Kakos ni.
Useless lang pagpangalagad, useless. or worthless ang ato ang Yes, way pulos. pag sibya dinhi karon, no? Hindi gyud ako nagusto, Pastor Ruel. Yes. Although naay makabenepisyo nagapaminaw sa ato karon, pero ang kita nga naga-perform ini Wala. wala ay rewards in eternity. Walay rewards kini in eternity. Yes. Walay pulos. Yes. So masunog kini siya ngadto sa Bema Seat Judgment. Busa mga kaigsunan ang Christian way of life, hinumduman nato pinaka tricky kay siya. Pinaka thrilling siya. Tricky siya in the sense nga kung wala ka makasabot sa gitawag sistema sa pagpangalagad sa Dios, useless ang tanan nimong mga agi. Way pulos, way bili, worthless, no? Worthless. So, dapat masabtan nimo ang sistema. And then, sa dihang nasabtan na nimo sistema, kinahanglan klaruhon gyud nimo. Una, limpyo ka sa tubangan sa Dios. Kung dili man ka limpyo, kuan gyud well, Pastor Well, gamit gyud ka sa 1 John 1:9. Oh. Then after nimo sa paggamit sa 1 John 1:9, stay in fellowship. Kinahanglan mo stay ka in fellowship diha sa gitawag nato. Grasyoso kayo ang Ginoo, Pastor, no? Akong natanaw gid ba? Gi-provide pa niya atong salvation in eternity. Aha. Sa ato pag yun, naghimo pag yun siya og means or kanang provision sa phase 2 sa atong Christian way of life Nga mao ang- magmadaogon ta. nga madaogon ta. Amen, no? Induta gid eh. Dinha na to makita og unsa ka grasyoso, unsa ka gamhanan ang atong Dios. Unsa ka mahigugmaon ang atong Yes. Dios. Nga wala ta niya gibutang diri sa kalibutan nga diin wala tay kadaugan. Oo. Nata sa kalibutan ug hatagan ta niya og mga materials o asset nga pwede di tang magmadaugon sa atong Christian way of life. Kay daghan man kong mga tao, Pastor Ruel, nga moingon lang sila nga sige, mga lagad ta sa Ginoo. Bisag unsay buhaton nila, mga lagad sa Ginoo. So magmadaogon lang ta kung naalag yun ta sa protocol plan of God Kana ra gyud. nga magpasakop sa balang Espiritu Santo. Well, ang Christian way of life sa ako nang giingon, very tricky o very thrilling. Oo. Kung nasabtan nimo ang Christian way of life, para sa imo very thrilling. Pagkanindot sa Oo. pangalagad sa Ginoo. Pero kung wa nimo nasabti, wow. Kanang imong gihimong kanta, Pastor, nga I am willing to go and I am willing to do. No? Bisan man ni ana Pastor Oo. Ruel. Kanang kanta nga I am willing to do, I am willing to go. Kung wala mo haom ang imong Yes, wala akong kinabuhi gitry, din na Pastor. Pastor Ruel. Wala mo haom sa gitawag sa Christian way of life. Yes. Wala masunod nimo ang gitawag mga principles ug sistema sa Christian way of life. Oo. Wala gyapon na ipulos Wala Pastor gyud. Ruel. Muna kanang kanta para kana siya sa nakasabot sa sistema Yes. og willing nga mosunod sa sistema. Amen. Mao na siya. Mo na siya. No? Parehas tong kuhan nga, nagdamgo siya nga, og PC. Sabi niya nga, mundang siya og kanang mag-farming, kay mag-PC man daw. Siya preaching Christ. Oo. 30 years na siya nangalagad sa Ginoo. Field man. Then, na-realize niya sa unahan nga, itong PC day, more planting corn pa dito. PC. Mag-uuma dahil siya, Pastor Mag-uuma Ruel. lagi gihapon day. No? Well, So- mga kaigsunan, gikinahanglan masabtan na to Yes, mao ang na siya. plano sa Dios. Ang iyang kanang gitawag na to, ang iyang kabubuton. Pero dili man gud mo pwede masabtan ang iyang kabubuton kung dili ka spiritual, Pastor Ruel. Mhm. Kasi ang spirituality importante sa atong kinabuhi para sa atong Christian way of life. Unsa man nimo pag-yield to the Holy Spirit if you do not know Di how to. yes, the will of the Holy Spirit. Unsa may kabubuto? Pareha karon, nata karon diri Pastor Rowell. Nahibalo na to sa balay nga, God, salamat nining opportunity by 2:30 na jud ko sa radio karon. Magdala na pod mi sa imong pulong. We know that. Nahibalo kita ni ana. Ug mao ginang kabubuton sa Dios. Si Brother Nanti nag-prepare na niya, si Brother Gister, si DJ Will nahibalo na niya na. Nahibalo kita nga mao kini atong pagabuhaton karon. Sulod sa usa ka oras ug tunga. Dili pwede nga dili ka mahibalo tungod kay kung wala ka nahibalo Pastor Ruel sa kabubuton sa balang espiritu unsa man nimo pag-yield. Yes. So dapat mahibaluan gyud mo. Oh. Imo jung mahibaluan nga mao ning kabubuton sa Dios sa karon. Ayaw giingna nga karong orasa nga nga manglabas siguro ko karon. Sigurado ko nga dili mao nay leading o teaching sa balang espiritus ko ngano man nahibalo ko nga nako sa radio ministry ning Yes. orasa. No? Imposible ka na siya. Dili siya mo lead
in conflict sa atong mga schedule sa pagtudlo sa pulong sa Dios, Pastor Ruel. Yes. So iya gitang pagagiyahan o pagkatudloan sa insakto nga angin natong pagabuhaton. Kung wala ka nahibalo niya na sa imong bulhaton karong adlaw, delikado ka na. Unsa man mo pag-yield? Yes. Kasi kaya ang diskutan nga yieldedness to the Holy Spirit, nahibalo ka o kung sa ipabuhat sa imuha. Dili Oo. pwede nga wala ka nahibalo. No? Well, padayon kita, Pastor Well. Atong nakita din nakita diri sa tumoy, no? He knew that as a result of having the facts, this week positive signals would go up, but they are helpless. God, the Holy Spirit, converts them into excel faith in Christ, knowing that God called us. We respond, but we are too weak to do anything. So God, the Holy Spirit, gives us the necessary breath to excel. So munang, Yes. katong dili pa kita magtotoo. Hindi pa man ginato itong masabtan, pero makanta, mutuon ako. Sa imong pagtuon niya na, Pastor Roel, hinumdum ni Gyud nga naay balang espiritu nga nagtabang sa imong anak. Nag-alalay ni mo, Pastor Roel, Oo. nga nakaatuyod ta sa atong decision sa pagtuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Salamat niya ng efficacious grace. Yes. Common grace, efficacious grace, and then saving grace. But we are too weak to do anything. So God the Holy Spirit gives us the necessary breath to excel. In eternity past, God the Father programmed into the computer of the divine decrees the positive decision of the human being who would believe in Christ. So, atong nakita ni Pastor Ruel, in eternity past di ay, nahibalo na daan ang Diyos. Nahibalo na siya o kinsa tong mga mutuo niya. Yes, true sa ihang omnisciente. Tungod sa iyang pagka-omniscience. Omni means all. Oh, Science is knowing. no? knowing. So tungod niya na, atong nakita, dito sa iyang divine decrees, nakasulat na di ay daan nga, kini si Pastor Well, Oh. mutuo ni nako, kini si Gister, mutuo ni, kini si Nanti, mutuo ni, kini si DJ Well, mutuo ni, Yes. kini si Pastor Fide, mutuo ni. Busa dito sa divine decrees, nakasulat na daan ang tanan natong mga pangalan dito, Pastor Well. Yes. Oo. O sa dihang, Pero Pastor Ped, wala gibutan sa Ginoo. wala gibutan. Wala gibutan sa Ginoo. Nahibalo lang siya. Naibalo lang siya. So, busa gisulat na No. niyan daan. Oo. So, kay naman usahited sing nga pati ang katong desisyon, Oh. apil na nga trabaho sa Balangin Espiritu, na inumduman na to, nagtabang lang siya, no? Yes. Naghatag siya nga ma-enable kita nga makadawat kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Na atong nakita, nakasulat na daan ang atong pangalan. Sa dihang nituo ta kang Kristo Jesus, it is just like a print out, Oo. Pastor Will. Resulta lang sa katong nakasulat na sa Divine Decrees. Yes. Nga diin kita di ay nakita na sa Dios in eternity past nga magatuo gid kita kaniya, no? Kuya po ning computer nga ilustrasyon, no? Murag kung atong tanawon, dako kayo kahimuan ba, no? So nagaingon ni, and this prompt chip known as election to privilege is a print out of the computer of the divine decrees. So sa to pa, murag igo lang migawas, no? Murag nagprinta lang ta, katong atong pagtuo, resulta lang to, Oo. kung saan na nakasulat daan dito, no? Okay, okay. No? Yes, salamat sa Diyos niya na. Isa na sa attribute sa Ginoo ang iyang pagka-omnisciente. Omniscience good siya, no? So, it is simply God's prior knowledge of what we would do when came into contact with the gospel, no? So, hence, the gospel understanding from common grace results in a call, the verb of election, kining kaliyo, no? A divine call to those with positive volition of God's consciousness. This divine call is made by God the Holy Spirit under the concept of efficacious grace. Now, the human will of the positive believer is weak, and because of total depravity and spiritual death, God the Holy Spirit enables our volition to believe in Christ. So, nagtabang siya, Pastor Will, no? Yes. Nagtabang siya tungod kay helpless man gid kita. Magpadayon, Pastor Well. So mao na ang function gyud sa balang Espiritu Santo sa mga dili magtotoo, Pastor. Yes, mo nang function niya, no? So, Kay kung ang dili magtotoo, wala gyud siya capacity wala gyud. Kung wala ang common, sa pagsabot sa mga espirituhanon nga dili espiritu. niya masabtan. Mo nang giyon sa 1 Corinthians 2:14. Busa kung wala ang balang espiritu, imposible siya iyaha sa pagtuo kang Kristo Jesus.
So even our volition needs help. Ang atong volition, nagkinahanglan gyud pug tabang Pastor Well. Yes. Common grace is the inhale of the gospel. Efficacious grace is the exhale of faith in Christ. In both cases, we have the enabling work of God the Holy Spirit. Efficacious grace is not a process, but an instantaneous act of God the Holy Spirit in enabling the unbeliever to believe in Christ. If you accept the fact of doctrine that the imputation of Adam's original sin at birth means spiritual death, then you have to recognize our total inability to believe in Christ, apart from the enabling work of God the Holy Spirit. Now, the doctrine understanding from common grace results in a call, an invitation. The divine call to those with positive volition at God's consciousness and at gospel hearing. This divine call is made by God, the Holy Spirit, under the principle of efficacious grace. But the human will of the positive believer is weak, and there is where total depravity comes in again, spiritual death. Therefore, God, the Holy Spirit, empowers the weak human volition to believe in Christ. So sa ito pa, iyahalang gihatagan og kusog ang usa ka dili magtotoo para nga makaadto siya sa decision sa pagtuo kang Kristo Jesus. Tungod kay positibo man siya. Oo. Or positive So, volition. maura gid ang kuan pastor, no? Requirement, no? Maura gid Ang na siya. positive volition Positive na volition sa na tao. gyud. Once nga positive siya, well, ang balang espiritu ang nagtrabaho Mo tong tanan- gibasa nimo ganiya nga the positive volition is converted into faith in Christ. Yes. Through the ministry of the Holy Spirit. Yes, makonvert gid siya, no? Kay ina nga no, pasabton kaniya sa fax, sadyang makasabot na ka sa fax, mo trabaho pag siya, mo influence pag siya sa imuha, mo tabang siya sa imuha para nga makonvert nga to sa pagtuo kan So, Kristo. ma-determine din nato ang taong luwasono, no? Oo. Naitaw nga tunulan natong trucks. Layo pa, balibad Oo, na. Tinod na. No? Mo bitaw nang moingon jud ka kung kaluwasan ng hisgutan, dili gyud trabaho sa tao, Pastor Oo. Rowan. Oo. Wala gi ato. Bisan ganit sa pagbilib atong nakita, without the work, without the enabling power of the Holy Spirit, dili ta makakaplag sa kaluwasan. Dili gid. So all of these are just God's grace, no? Yes. God's grace gini siya. Siya gid. Tinod ka na. From the cross to the crown. Grasya ni tanan Pastor Well, no? Yes. Siguro na ibuluan na ni muna siya Pastor Well kung saan ang from the cross to the crown, no? So atong nakita din remember that common grace is the inhale of the gospel. Efficacious grace is the exhale of the gospel. Pastor Well, murag imo na kini Pastor Well, kining the next verse. Okay. So, katong gitulo ni Pastor Fed, timani nga gisingit lang ba ito? No? Karon balik na kita pastor sa atong topic sa Revelation 2 verse 6. Chapter 22 verse 6. Yes, no? tinod ka na. So mga igsoon, balik na ta no. Bali, ang pagsingit man gud niya to tungod kay Aron masabtan unsa gid ang function sa Balang Espiritu Santo. oh yes, kay ang bersikulo 6 man gud sa Revelation 22 naghisgot man tungod sa Holy Spirit ug unsa ang function sa balang Yes. espiritu. Mo to nga gi-appeal gito kay para Maklaro. masabtan nato unsa ang common grace o ang efficacious grace. Oh yeah, pero napagyapon to sa Revelation O 22. nagyapon ta karon ng igsoon sa Revelation 22. O karon mo padayon na ta sa Revelation 22:6 no katong mga nagasunod diha no. Nga tingala mo nga dugayan na sundan atong Atong ang Revelation 22:5 22:5 oy. no. Mm. Dugay kayo na murag to Sunday ato To Saturdays. Saturdays. Tinuod ka So na. karon igsoon balik na gyud ta no sa Revelation 22 verse 6. So padayon ta, Pastor? Padayon Pastor Ruel. So, Revelation 22, verse 6. Ingon diya sa Bible, no? Then the angel said to me, these words are true and can be trusted. And the Lord God who gives His Spirit to the prophets has sent His angel to show His servants what must happen very soon. So mo lang spirit ang pinaka-importante din ha kay Oo. the God of the Spirit naghisgot man na sa God the Holy Spirit. Yes, Pastor Ruel. yes. Mo nang natudlo na to tong katong sa subject sa 1 Corinthians na to. Yes. Nga na series na to ang tanan nga mga bersikulo. Oo. Okay. So, balik tayo, Ikson, sa Revelation 22, verse 6. So, the next verb in verse 6 is the aorist active indicative of which to send.
The culminative aorist tense contemplates the action of the verb in its entirety but regards it from the viewpoint of existing results. The enlightenment of Apostle John, the human author of the book of Revelation, therefore the Lord, the God of the Spirit of the prophets, has sent his angel, the active voice, God the Holy Spirit, divine author of the scripture produces the action of the verb in sending to the human author the information to the angel. Now, hinumduman nato nini, no, Pastor Well, no? Yes. Kasi nasa ginagamit nga grammar diri nga Oo. gitawag aorist, active, Active, indicative. Well, siguro basig na kay Sa unahan, Pastor, ma-explain na to na. Sige, Pastor Well. Napakasulti, Pastor? Yeah, mga kaigsunan, no, siguro malisdan kita ni ining word nga aorist tungod kay sa atuang grammar manggod, sa atong tenses na to, wala may aorist, no? Yes. Ang ana sa tua is past tense, present tense, future tense, perfect tense. Murag, yun ana raw, wala kita, siguro first time ninyong nadunggan kining aorist tense. Now, ato lang itudlo sa makadyot ang aorist, no? Ang aorist tense, a verb tense originally used in classical Greek. Sa Griego ni ginagamit nila ning aorist tense, no? It usually denotes past actions without indicating completion, continuation, or repetition. Repetition. Mao kanang aorist, no? Then nanhi kita sa active voice. Well, nahibalo siguro kita sa active voice, no? The subject do the actions or the subject produces the action. Yes. Mao kanang sa active voice. And then sa indicative mode, it is the mode of reality. So, pag yung dinig, aorist, active, indicative, naghiskot kini siya mahitungod sa, kasi ang aorist din atong nakita, no? Ang word nga sent, na word nga sent din, no? Gipadala. Kasi, kini manggong anghel, ang anghel, mo kini siya ang nagdikta nga to kang John the Beloved. Yes. So, samtang nagadikta siya nga to kay John the Beloved, siya ang gitawag messenger. Oo. Siya ang messenger, no? The angel. Aorist. Oh, murag aorist, no? Siya ang gigamit sa pagpadala nga to kang John the Beloved. And then ang active voice atong nakita din atong nakita ang active voice, ang balang espiritu mo siya nagtrabaho nga to kang John the Beloved sa pagpasabot sa gitawag nining revelation. Oo. Sa Revelation 22. And then ang indicative mode mo kining gitawag na to mode of reality. Mo ning giskutan dinhi. Gikan sa the active voice, God the Holy Spirit, divine author of the scripture, produces the action of the verb in sending to the human author the information to the angel. Yes. And then the indicative mode is declarative for the reality of the Spirit, sending the pursuant, the word pursuant, that means messenger, for the function as a professor of eschatology to the Apostle John. Well, Pastor Well, murag naputol ka, Pastor Well. Okay, Ipadayon, Pastor. Pastor Well. At least napasabot ni mo to. No? Sige, ipadayon, Pastor Well. Okay, so the active voice, God the Holy Spirit, divine author of the scripture, produces the action of the verb in sending to the human author the information to the angel. The indicative mode of declarative for the reality of the scripture, sending the pursuant messenger for the function as the professor of eschatology to the Apostle John. The accusative singular direct object, his angel, possessive genitive. This is how John receives the information which he possesses onto us through the word of God. The purpose of angelic professor is given in the final phrase of the verse. The aorist active infinitive of the verb, which means to declare, to show, to reveal. We will translate it to make known. Tinod ka na. No, to make known. The constitutive aorist tense contemplates the function of the teaching angel from the angelic college of heralds, the active voice, the professor of eschatology, the pursuant messenger, produces the action. This is the infinitive of intended result
when the result is indicating for the fulfilling and deliberates objective, therefore, a blending of purpose and result. Then, we have the dative plural indirect subject of this means slave. No? Or dolos. Oh, Dolos kini Slave. kining gamay nga sinulat diri Oh, Pastor dolos, Will. no? Dolos. notice the plural. Anyone who communicates the message of the word of God is slave. Tinood ka na. Slave. Naghisgot ka na siya Pastor Will sa bisan kinsa nga nag-communicate sa pulong sa Dios. Oo. Pwede ikaw, Oo. pwede ako, o tanang pastors, Yes. o bisan man si John the Beloved. Yes. Pwede. Mo naging kundri, not only to John in this word address, but in the plural, it is addressed to every pastor Yes. who has ever studied this passage since the first century. Tinood ka na. Furthermore, this is the dative of indirect subject, which means Object. Ah. Pandali, Pastor Will. Indirect object. dative of indirect object, which means that John and any pastor who studies, it receives blessing from doing so. Yaw, tinood ka na, no? Paghingon diri indirect object tungod kay kita nga mga pastors, Pastor Well, dili mo gud kita ang direct nga kaistoryahan sa angel, no? Oo. Ang iyang gikaistoryahan ini kadtuman si John John the the Beloved. Beloved. So pero kita indirect object kita, which means that John and any pastor who studies, it receives blessing from doing Yes, yes. so napil kita, Pastor Pilta, Well. no? Yes, tinood ka na. Anything nga nahimong Pastor, pastor, no? og nagaga-communicate sa pulong sa Dios, Oo. pwede, no? Padayon, Pastor Well. Then he goes on to say, to make known to his servants. John, awas na kayo, sulti ba sa? Ade, nangutan na lang ko, kinsa maning servants dire? Kinsa man ni servants gisgutan diri. Ang tubag, John and the future students of Revelation. So mo nang Mao gitawag servants, no? Servants. Plural siya, no? Tungod kay naghisgot siya man tungod kay John the Beloved. And future O, bisan man- students of Revelation. Tinood ka na, tanan nga nagatuon, mga estudyante nga nagatuon ining libros pinadayag. Yes. The things which soon must come to pass. This is a very important phrase because it introduces our next doctrine. Yes. The accusative neuter plural from the relative pronoun, it is translated the things which. The impersonal verb means must. Then, there is the aorist active infinitive of come to pass. Come to pass. But, that is not the key. No? The real key here is the adverb, correctly translated soon. 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 In other words, the word soon, or actually tells us that the book of Revelation is a historical book, beginning at AD 96 and going to the end of time, and then jumping over into the eternal state for just a few paragraphs. This historical textbook is divided into two sections. The historical trend of church age. The word also means the prophecy will begin again. Aha. Okay, Pastor. Bantayan na to kana siya, no? Kanang gitawag the historical trends of the church. It's tungod kay ang Book of Revelation, my God, nasulat kini siya ni John the Beloved nga doon ay gitawag 22 chapters. Oo. Ug ang 22 chapters na divide into 3. Ang chapter 1, chapter 2 ug chapter 3 naghisgot may tungod sa church age. Age. And then pag chapter 4 niya na naghisgot may tungod siya sa Rapture. 7 years tribulation or Oo. that means nga nag-rapture na niya na, no? Oo. So gikan sa chapter 4 nga to sa chapter 19 muna ng mga eschatological and then padulong na sa katong gitawag na to eternal state, Pastor Well. Oo. Nga chapter 21, 22, no? Tong eternal state, katong new heaven, And- new earth, ug ang gitawag na to Yes. new Jerusalem. Okay. Okay, padayon, Pastor Rowell. This historical textbook is divided into two sections. The historical trend of the church age. The word also means that prophecy will begin again. The church age is the dispensation of no prophecy. Wala gyud prophecy sa Wala. church, Pastor Rowell, wala no? yun.
When the rapture of the church, of course, that is the next prophetical event. The word soon, no? The word soon here means prophecy beginning again. Now, balikan daw nato kadali kini Pastor Well kay importante kini pag-ingon niya nga the church is the dispensation of no, No prophecy. Importante kini sa Pastor Well kay aduna bayay pipilang nagsigi pagpanagna gihapon Pastor Well o Oo. nganong nangapalpak ng ilang pagpanagna tungod kay wala kana nahaom sa nini nga dispensation. Yes. Ang panahon sa churches wala gyud prophecy nga gisgutan diri nga pangitabo. Mm. Og busa bisan kinsa man nga magapanagna nining panahon na sa churches dili gid kana siya tinuod, dili kana siya legit or legitimate. Oo. Tungod kay wala kita gihatagan og panahon karon nga adunay katumanan sa panahon sa iglesia. Mo nang ingon, the church age is dispensation of Of no, no prophecy. Wala. Wala No. So usayan na mga tawo nga magtagna-tagna no. Mm. Well, atong nakita, walay katumanan nga mahitabo diri sa panahon sa churches. Wala dyan. Dinhin na ta makahibalo sa diyang aduna na pagsugod Pastor Well katong imong gibasa nga rapture of the church. Okay. Sige, padayon When the Pastor Well. rapture of the church, of course, that is the next prophetical event. The word soon means prophecy begin again. Tinod ka na. When does prophecy start? The next item of prophecy on the agenda is the rapture. It could not be happen in John's day, soon. It could have happened in Paul's day. He used the word soon. Also soon means that there is no prophecy to be fulfilled before the rapture of the church. It is an adverse for prophecy beginning again. Ang translation of verse 6, no? Padayon Pastor Well. Verse 6, Then he said to me, These doctrines are dependable and true. Therefore the Lord, the God of spirits of the prophets, He sent His angel to make known to His servants to the things, prophecies, which must soon come to pass. Yes, salamat Pastor Well no. Importante nga masabtan nato kana and then sa sunod nga Sabado atong pagatuna ng verse 7 hantod kini sa verse 20. Siguro di pa man nato mahuman jud ang verse 21. Yes. Apan ipadayon nato kini. Apan kay wala naman tay panahon din hinakita sa ikaduhang programa Pastor Well Yes. ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan, gawas kong muagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga muagi kita sa dalan nga mao si Kristo. Si Kristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas. Ug wala na ilain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon, kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Kristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug magabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang nga punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabut sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulon ang balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw og klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinagi lamang sa pagtuo
sa buhat ni Jesus dito sa krus. Nini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa ilang kaugalingon, paningkamot ug kusog. Tungod niini, dili nila makita ang siguradong dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung muta na kita, luwas ka na ba? Sila motubag kung maghimog maayo. Kini tungod kay ilang una-una mao man ang pagtuo sa ilang maayong buhat nga mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao lamang ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala, ang reliyon dili makaluwas ug ang papamiyembro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan. Gawas kon moagi kanako." Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, "Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy." Sa Episo 2:8 ug 9 usab nagingon, "Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios, pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nag-ingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala, ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b ngadto sa 31 nag-ingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nagkabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinagis pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod siging harian sa langit, kundi dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo, na nagpagula sa yawa pinagi siya ngalan, ug nagkahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamagis kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao. Kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, na kinahanglan kita og maluluwas nga walay sala ug kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diha sa Mateo 23:27. Alawt kamo mga eskriba ug mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa mga pinaputi nga pansyon nga sa gawas na nagpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao ug dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon kini nagdala ngadto sa kamatayon nga walay katapusan
pagkahimulag sa Dios dito sa linaw nga kalayo. Busa higala sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kung dili ang bugtong buhat lamang ni Jesucristo sa krus lamang ang makaluwas kanato. Nood kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuhoy ina si Jesus nga imo maluluwas o maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasala. Ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nakinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Busa ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesucristo sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24 siya mao ang dala sa atong mga sala diya sa iyang lawas ngadto sa kahoy meaning sa krus aron kita mga mamatay ngadto sa sala o mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo ng ayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nag-ingon, nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi. Ang inyong nasunod sa inyong katigulangan dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mansa. Ang Tito 3:5 usab nag-ingon, kita yang giluwas dili tungod sa binuhatan nato sa atong pagkamatarong kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo dito sa cross, si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya miingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu. Tungod kay nahimo siyang sad-an, pila ka bilyon o trilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga. Ug gipasangil kaniya busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon, si Jesus misinggit og mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Jesus sa Diyos Amahan ug Diyos Espiritu Santo, tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawan sa kalibutan ana kaniya. Tungod nini si Jesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makaulaw kaayo kung ang tao mo ingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga miingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon na tapos na, titilistay. Makita ka na diya sa Juan 19:30, boti pasabot na hingpit na, ug wala na dapit idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Jesus mingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi nga nagsalig kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 sab nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, natungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nag-ingon, ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon.
Busa higala kung nasabtan nimo kini karon. Ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug manuluwas. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo ka mo kanako dili kugyud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako mutuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangya ko sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tao nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo ug ginampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesucristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo dinhi karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, mga buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12. Ikaw ana na kang Kristo ug si Kristo ana na sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Mga kaigsunan, aduna kami espesyal awit alang kaninyong tanan. Kinabuhi sa eternidad, pagkatahong pagkamalipayon, kay si Jesus na atong gihandong, tao pa na sa tanan niya panahon, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kinagayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kalisdanan, kinindanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kinigadayon. Ang talipay kinabuhi ta, natagbawan mo sa ang punan, kaluwasan na gayong hingkit na, alang sa tanang nito niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kinigadayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, si Jesus kanon ay natong dayon. Si Jesus kanon ay natong dayon. Mao katong awit nga naguluhan, kinabuhi sa eternidad. Kanindot ni na Pastor Rowel, no? Kinabuhi dito sa bagong langit, bagong yuta ug bagong Jerusalem. Exciting kay Pastor, no? Nga din, wala na gyoy kaguol, wala na kaguliyang, wala na kamatayon, wala na problema ang tanan. Yes. Well, wala naman tayo panahon. Busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod hikayon sa samang oras alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon. Adlawng Sabado ug sa samang istasyon People's Radio and Broadcasting Services 97.7 FM Radio ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News ug sa iyang kaabag DJ Well.
Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo, kini ang inyong mga alagad sa kahanginan. Pastor Federico Andoy, Pastor Ruel Gallo. magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan. Bye.